Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi. Naalala nyo pa ba yung sheriff na sinapak ni Sara Duterte? Bakit kaya sinapak? Yun ang mga tanong. Dahil daw wala raw awa dun sa mga tao. Itong sheriff ay sumusunod lang naman sa order ng korte. Trabaho niya yan Pero mukhang hindi niya pinagbigyan itong si Sara. I'm not sure kung ano naging kalakaran nila dyan. At nang dumating nga dun sa senaryo, ito kita natin, pinagsasapak niya yung sheriff. At sabi niya nung inaawat siya ayaw. Parang ibig sabihin huwag niyo akong amatin. Parang ganun ang ibig sabihin siguro nun. Kasi Bisaya Yun ang pagkakaintindi ko pag sinasabi na ayaw. Parang wag. Mga ganun. Well, anyway, ano naman yung bearing ng taong ito? At bakit natin kailangan pag-usapan? At kung magiging witness ba siya, makakaitulong to? Well, yan po ang pag-uusapan natin mga ka-Wonder. But before that, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster, 100%. Libre po ang pag-subscribe. Click niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin niyo po yung all. Marami pong salamat. So yan po pag-uusapan natin. Dahil ang pagbabasihan dito mga ka-Wonder sa tingin ko ay itong sinasabing character o yung pattern ng ebidensya sa personalidad at yung magiging ugnay ng magiging performance ni Sara kung siya po yung magiging presidente. At maaring nang ilahad mga ka-Wonder yung kanyang personal. Itong sheriff, nakaranasan niya itong insidente noong 2011. Nakita natin, pinagsasapak siya. Kawawa, pinitsarahan pa. Akala mo, hindi isang, deputized, hindi isang binigyan ng karapatan ng konstitusyon o ng korte ng isagawa ang kanyang trabaho. At para sapak-sapakin. Pero hindi man lang na-disbar o na-disiplina at suspindi itong si Sara. Grabe talaga itong batas natin. Nakalusot pa ito. 2011 pa yan At gayon pa man mga ka-Wonder, itong impeachment court mga ka-Wonder, na alam natin na itong Senate, na siyang magiging Senate or impeachment court, kailangan mga ka-Wonder nitong korte, itong impeachment court na magpasya kung gaano ito kaugnay, itong sinasabing witness, doon sa mga articles of impeachment ni Sara. Sana mga ka-Wonder, i-share nyo ito para magkaroon tayo ng education. Kasi itong channel natin ay hindi lang tayo rito mura, pang-aasar. Tayo po yung nag-e-educate dito at binibigyan natin ng kamalayan yung tao. Sana magustuhan ng mga Pilipino yung ganitong channel na ine-educate tayo. Kasi halos yung iba sa atin gusto yung patawa, nagmumura, Oo, okay naman yung entertainment, pero mas maganda yung ma-educate tayo kung bakit nangyayari ito sa ating pong politika, sa ating mundo, sa ating bansa. Yan po yung kahalagahan dito sa channel natin. Nagiging educational tayo mga ka-Wonder. Hindi lang tayo nagbibigay ng update o ulat. So yan nga ang magiging sukatan dyan, itong impeachment court. Kung ito bang witness, ano ba ang kaugnay nito kung kukunin siyang witness sa impeachment or sa articles of impeachment ni Sara. Kasi mga ka-Wonder, hindi automatic na magpapatunay ng mga impeachment charge ito. Ang testimonya kasi mga ka-Wonder tungkol sa pananapak ay hindi naman ito actually nagpapatunay ng mga aligasyon doon sa misuse of confidential funds. O iba pang hiwalay na artikulo ng impeachment. Pero meron doon Itong part na to, yung sinasabing grave threat, yung pananakot niya. At meron pa. Kasi sinasabi nila, magiging pangulo, malakas daw. So ito, malakas ang tinatawag natin magiging contribution sa kanyang leadership, yung kanyang character, mga ka-Wonder. Kaya hindi imposible o hindi masasabing wala itong kwenta-kwenta. At kailangan, mga ka-Wonder, patunayan pa rin ng prosecution ang bawat particular na paratang gamit ang kaukulang ebidensya. Kasi nga, hindi pa guilty si Sara. May sinasabing presumption of innocence hanggang sa mapatunayan siyang guilty. At maaaring makaapekto mga ka-Wonder sa pananaw ng mga senator judges kung magiging kapani-paniwala yung testimonya. Maaari ito kasing magbigay mga ka-Wonder ng konteksto sa paghusga
ng ilang senator judges, no, sa asal, no, nitong si Sara at paggamit ng kapangyarihan ng opisyal. Alam natin mga ka-wonder, yung mga behavior niya, ugali niya, pag nagalit siya, yung mga pag-uugali niya, lumalabas yung sinasabi nga nilang narcissistic behavior. No? Napaka-impactful niyan mga ka-wonder kung ikaw ay mamumuno. No? Imagine nyo na lang, itong si Hitler, no? Na hindi naman talagang German, Austrian yan. Naka-impluensya siya sa mga tao. And then eventually, pinuntiryan niya itong mga Hudyo. Ano nangyari? Di ba? Nasa history yan. Kalunos-lunos. Dahil sa isang karakter ng isang tao. Kaya hindi ito dapat ipagkibit-balikat. Dapat ito ay timbangin mabuti, no? Kaya yung sinasabing desisyon pa mga ka-wonder, although yung desisyon ay lagi naman nakabatay mga ka-wonder sa kabuuan ng ebidensya at hindi lamang sa mga isang insidente. Pero gayon pa man, ang tinutukoy natin dito yung kanyang pattern ng kanyang character behavior, no? Hanggang sa ngayon kapag hindi na pagbibigyan na sinasabing brat, nagwawala, no? At kung ano-ano pang mga bagay na talagang nagbibigay ng alalahanin kung ito ay magiging presidente ng bansa. No, kasi mga ka-wonder, posibleng questionin dyan ang depensa. Ito nila Sara, na maaaring sabihin nila, no, na matagal na yung nangyaring insidente na yan. No, at hindi itong namang direktang kaugnay dyan sa mga impeachment charges sa akin. Kasi mga ka-wonder, mas malaking posibilidad na limitado ang timbang nito. No? Kung ito ay konektado sa mga isyong dinidinig, pero naniniwala ako na may connection itong malaki. No, ang iniisip lang natin yung mga bagay na nagawa na Pero yung mga bagay na nagawa na yan, nagmumula yan sa personalidad o karakter ng isang tao. Kaya babalik pa rin tayo sa basic. Yun pa rin ang ating titignan, which is for us. For many of us, kung tatanungin mo, is napakalaking importante nito. No, at maaari nga siyang sumailalim, itong lalaking magiging witness, sa isang masusing cross-examination. No? Kasi kahit sabihin mong nangyari yun, ang point dun, kailangan mo bang mambugbog at manakit ng tao? Yun ang tanong Bakit? May something sa personality mo, sa karakter mo, pag ganun. Di ba? Yun ang point dun Kahit na sinasabi mo nga sa kalsada nga, may mali. Sa sinasabing right ko yan sa daan. Right of way ito, mga ganito. Kahit sabihin mong nasa yung right, para lang matigil at walang maaksidente, kahit minsan yung right mo, i-relinquish mo. Ang point dito, mga ka-wonder, no? Yung sinasabing kailangan pang umabot sa pananakit. Yun ang pinakapunto rito, mga ka-wonder, no? Kaya itong witness, maaari siyang daanin, of course, sa isang cross-examination dahil trial na yan mismo, no? Tatanungin yan tungkol dun sa eksaktong nangyari nung insidente, no? At ang kanyang naging aksyon, no? Na sinunod niya itong utos ng korte. At titingnan din dyan mga ka-wonder kung may personal bias o motibo. No? Sa mga taong ganyan, natural, ikaw sinaktan ka, pinagsasapa ka, pinahiya ka sa tao. Diba? Nasaktan ka na, napahiya ka pa. Sa tingin mo, pag kinuha kang ebidensya at merong gustong ipunto itong prosecution, hindi ka oo. Buti nga, matapang itong sheriff at pumayag mga ka-wonder. No? Kaya ang magiging layunin dyan mga ka-wonder ay subukan ang kredibilidad nitong testimonya ng sheriff. Ano? Kaya yan, antayin natin yan mga ka-wonder dahil itong testigo ay 2011 pa yung incident at malamang na magiging supplementary lang ito. Pero kahit sabi mong supplementary yan, napakalakas niyan mga ka-wonder. No? Para sa akin, although hindi siya direktang kaugnay sa mga kasong dinidinig, sabi nila. Pero dun sa isang isinampa na sinasabing grave threats, dito sa tatlo, I think may kaugnayan yan. At meron yan sa personalidad, sa karakter kung ikaw yung mamumuno. No, kaya gayon pa man, no, magiging mabigat yung testimonyo nitong sheriff na ito kahit sabihin nilang supplementary lang ito, kahit na hindi raw ito direktang kaugnay sa mga impeachable offenses, di po ako naniniwala doon. No, at nakadepende kung paano niya iugnay nito ng mga prosecution kasi ididikit nila yan, iuugnay nila yan. Ito mga dun sa mga particular ng articles of impeachment. At kung papayagan ito ng impeachment court at nawa, payagan, ano, si Trillanes, pang-apat siya sa witness at marami pang mga witnesses na markahan na okay na.
Samantalang yung iba, hinarang no, na hindi pinayagan, kagaya nitong salin. Pati yung pagbukas nitong sa BIR, no, may mga ganun sila. So well, anyway, alamin natin yan kung yan po ay mabubuksan at magagamit yan na ebidensya laban dito kay Sara. At yun lang mga ka-wonder, no, kung may panahon kayo sa linggo, sa June 28, dyan sa EDSA Monument sa Quezon City, join kayo, no, 2 p.m. ata ang start, o 1 p.m. ang start ng rally, White Ribbon Movement, no, lalahok po kami dyan, makikisali kami para dun sa sinasabi nating campaign laban sa korupsyon mga ka-wonder. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong sheriff, ano ba ang magiging bearing nito kapag siya ay naging witness. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.